Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonathan. Hindi ko po totoong pangalan yon. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwentong naranasan namin ng aking Kuya Tom nang minsan na kaming mapagawi sa probinsya para dalawin sina Lola. Bali maraming beses na po kaming nakaranas ng matinding kababalagan habang nananatili kami sa probinsya. Ito nga lang ang una kong isasalaysay. Habang ihihiwalay ko naman ang iba pa sa susunod kong pagpapadala ng aking mga kwento. Ang angkan po namin ay taga Ilocandia. Napadpad lamang kami sa Maynila dahil dito na nagsipag-asawa ang aming mga magulang. Nakapagpundar din sila ng aming tahanan, ng munting negosyo at ilang properties na masasabi naming tunay ngang pinaghirapan ni na mama at papa. Nang makapagtapos kami ni Kuya ng pag-aaral, bumukod kami ng tirahan dahil na din may kalayuan ang aming mga trabaho sa tahanan. Hindi namin kayang bumayahe ng madaling araw tapos uuwi ng hating gabi sa bahay. Isang sales manager si Kuya ng isang kumpanya ng mga kotse. Samantalang naka-assign naman ako bilang isang web developer sa isa ding kumpanya. Parehong may malaking sweldo kaming magkapatid. Kaya naman nabibigyan namin ng pagkakataon ng aming mga sarili na bumuo ng sariling negosyo. Sa kasalukuyan, may isa akong resto bar na nasa Makati. Si Kuya naman may motor part shop sa Las Piñas. Nasa malayo man kami, naaasikaso naman namin ang maayos ang aming pinagkakakitaan. Nag-iipon kami ni Kuya. Plano naming magpunta sa probinsya para dalawin sina Lolo at Lola. Nabalitaan naming may sakit si Lolo at dahil hindi namin nagagamit ang aming leave, ay sinamantala namin ang pagkakataon. Bali isang liblib na baryo ang kinaroroonan nila, malayo sa Kabiasnan. Maliban pa doon, masasabi kong na-preserve ng husto ang kasimplihan ng lugar. Ang mga lumang kubo at kabahayan na namumutiktik sa mga bulaklak, ang baku-bakong daan, ang malinis na batis kung saan hanggang ngayon ay ito pa din ang source ng tubig ng buong bayan. Natatandaan ko nung bata pa kami. Sa batis naglalabas sina Mama at Lola. Dala nila ang mga palangganang puno ng labahin, sabon at pampalibog damit. Kami naman ni Kuya ay magsasabuyan ng tubig mula sa sapa. Nagtatakbuhan sa kabila ng maraming batuhan. Umaalingaw-ngaw magkakasunod na saway ni Ma at Lola. Nakesyo madaparaw kami na baka mapunta kami sa malalim na bahagi at anurin kami ng tubig. Sabik na kami ni Kuya na makapasyal doon. Kung hindi nga lang abala si Ma ay gusto namin siyang isama sa lugar na yon. Kaso lang, sa dami ng pinupuntahan niyang meetings, nakalimutan na din yata ni Ma ang mag-relax. Hindi naman namin siya mapigilan. Buwan ng Agosto nang magpunta kami sa Iloilo. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar na kinabibilangan ng aming tahanan. Basta, malayo sa Kabiasnan. Malapit sa paanan ng bundok at ang tanging supply ng kuryente ay mula sa generator na naka-install sa bawat tahanan na kayang bumili nito. Wala namang problema sa amin ni Kuya ang kuryente. Kahit sa bahay, nasanay na kami na hindi gaanong gumamit ng ilaw. Mahilig akong makiramdam sa gabi. Yung walang ilaw, tahimik ang kapaligiran at walang distorbo. Sakay ng eroplano, matagumpay kaming lumapag sa airport at hinintay ang sundo naming si Mang Berto, ang kapitbahay namin sa probinsya. 5 taon lang ang nakalipas nang huli kaming magpunta rito. At hindi ko maiwasang mamangha nang makitang wala man lang ipinagbago sa matanda. Tila hindi man lamang siya tumatanda noon.
Pagkalabas namin ng airport ay sinabi sa amin ni Mang Berto na kumain daw muna kami. Wala namang problema sa amin dahil malayo pang kailangan naming lakbayin at baka gutumin kami sa biyahe. Pasado 12:00 ng tanghali na kami nakaalis sa kayang bus na maghatid sa amin sa bayan. Babiyahe kami ng 3 oras saka naman sasakay ng pakyawang tricycle mula sa bayan papunta sa bungad ng baryo. Pagpasok kasi doon na hindi na pwedeng tumuloy pa ang tricycle. Mahigpit na ipinagbabawal ng kapitan ng aming baryo na magdala ng sasakyang maglalabas ng usok sa lugar. Kaya naman alam naming nakaabang na ang kalesang sasakyan namin papunta sa bahay mismo ni na Lola. Habang nasa biyahe, wala akong ginawa kundi sumilip sa bintana. Si Kuya, abala sa pagsa-cellphone. Sinasamantala ang pagkakataon na may signal pa dahil pagpasok namin sa baryo, alam naming hindi na kami makakasagap pa ng signal mula sa bayan. Itong lugar namin sa bayan ay maihahalin tulad kasi sa itsura ng mga bahay noong panahon pa ng mga mananakop. Halos lahat ng bahay na madadaanan, Spanish style at walang mga tarangkahan. Mabuti na lang at hindi na uso ang traffic dito sa probinsya. Tahimik, sariwa ang hangin, at wala man lang makikitang nikatiting na basura sa kahit saan. Maayos naman kaming nakarating hanggang sa wakas. Natanaw na namin ang paarkong sinyalis ng aming baryo na may nakalagay na welcome dito sa baryo na ito. Sa hindi kalayuan ay nakalagay ang mga nakahilerang kalesang tanging sasakyang ginagamit ng mga tao sa loob nun. Alam kong kakaiba pero ang lugar na ito ay naitago ng lahat sa publiko. Masaya kaming nagsipwesto ni na Kuya sa likurang bahagi habang si Mang Berto naman ang kotsero. Sa kanya din naman kasi ang kalesa na pinakyaw lang ng aming mga abuela para makarating kami sa bahay ng ligtas. Nagsimula na naman kaming bumiyahe. Hindi ko maiwasang makaramdam ng antok habang pinakikiramdaman ng tila pagduduyan sa amin ng bawat takbang ng kabayong yon. Wala kaming ibang maririnig kundi ang maingay na gulong ng kalesa at ang takatak ng sapatos ng kabayo. Namamangha din ako kay Mang Berto na tila ba kabisado na kung paano manduhan ang kanyang kabayo nun. Alam niya kung paano pabilisin ang takbo o pabagalin ito. Sa kalagitnaan ng aming biyahe, hinarap ko si Kuya Tom. May naalala kasi ako nung huling magbakasyon kami rito. Gusto ko sanang ipaliwanag na hindi lang naman mga aswang, mangkukulam o elemento ang naglipanas sa mundo. Meron ding mga multo. Depende na nga lang ito sa antas nila. Ang pagsalangit nawa ng kanilang kaluluwa ay nakadepende rin sa kung ano ang mga nagawa nilang kasalanan sa mundo at kung pinagsisihan na ba nila ito bago sila mamatay. Nung huling nagtungo kami rito, nakakita kami ng isang klase ng espiritu na hindi ko akalaing sasama sa amin hanggang sa Manila. Kaya naman ang sumagi ito sa aking isipan. Kinalapit ko si Kuya at tinanong kung may makakaengkwentro na naman ba kaming nilalang kagaya ng mga ito. Umiling si Kuya. Sabay-sabing magdasal na lamang umano ako kesa sa mag-isipan ng kahit ano. Nanahimik ako at itinuon ang pansin sa daan. Madilim na pero nakikita namin ang paligid. Ito ay sa kadahilan ng maliwanag ang bilog ng buwan. Nakakailang minuto na ang kalesa sa pagpapatakbo ng maramdaman namin na bahagyang nagminor si Mang Berto. Sa hindi kalayuan, natanaw namin ang isang lalaki. May kapayatan, mukhang kaidaran lamang ni pa, at may suot na damit pambukid. Walang anumang pinara niya ang aming sinasakyan kaya naisip ni Mang Berto na hintuan ang lalaking yon. Huminto ito sa mismong tapat ng lalaki sa kadumungaw. Anya, kung pwede raw ba siyang makisakay gawa ng dadaanan lang umano namin ang tahanan niya nun. Hindi kami makatanggi dahil gabi na at mukhang pagod na rin si Manong.
Kaya naman umusod ako at binigyan siya ng espasyong upuan. Nagpakilala siya bilang si Mang Tasyo, isang manananim ng tabako. Nagkatinginan kami ni na Kuya at tumingon sa amin si Mang Berto. Sabay-sabing kawawa naman daw yung tao kung hindi namin isasabay. Kaya sumang-ayon na kaming lahat at muli nang lumarga. Habang nasa biyahe kami ay panay ang kwento ng lalaki. Kaya siya napakatahimik na ng paligid. Kung sa panahon ngayon ay may krimen pa bang nangyayari at kung umabot na ba sa aming lugar ang makabagong teknolohiya. Nung araw daw kasi, kontento na ang mga tao sa gasera at mga sulo. Ito ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Habang ang mga gwardya sibil naman daw ay palakad-lakad sa dilim at sinusubukang matyaga ng paligid kung may indio pa bang napapagawi. Bali indio po kasi ang tawag ng mga Kastilang mananakop doon sa ating bansa. Mas lalong napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Ang mga katagang indio at gwardya sibil ay ginagamit lamang ng mga sinaunang Pilipino. Nakalaunan ay nagbago na ng katawagan sa pagdaan ng panahon. Bahagya akong umisi at sinabi pa kay Manong na parang sinaunang tao ang galawan niya. Si Kuya naman, pinandilatan ako bilang pagsaway pero hindi nagpapigil si Mang Tasyo at nagsalita siya ng nagsalita. Hanggang sa mapagawi ang pinag-uusapan namin sa mga nagawa niyang kasalanan. Anya, 9 na beses siyang nakagawa ng kasalanang pinakamatindi sa lahat kaya inuusig siya ng kanyang konsensya dahil rito. Naintrigang tinanong ko siya kung ano ba ang mga kasalanang ginawa niya. Habang ginagawa yon, napatitig ako sa forma niya. Nakasuot siya ng salakot at kamison. Ang sapin sa paa ay tsinelas na hindi ko matiyak kung tsinelas pa talaga o hindi nun. Pinakikinggan ko siya at masasabi kong napaka-weirdo ng kanyang mga kinuwento sa amin. Ayon sa kanya, nagkaanak daw siya sa isang madre. Tapos ay may ninakaw umano siya na mahalagang kagamitan sa may simbahan. Ang sumunod ay may pinatay siya. Hindi lamang iisa, 2 o 3 katao nun. Detalyado niyang ikinuwento na dati siyang naging matador ng karne ng tao. Kabisado niya ang bawat parte ng katawan. Kaya naghatid ito ng kilabot sa bawat himaymay ng aming katawan nun. Nahigit namin ang aming hininga nang makita naming hinugot niya ang kanyang itak at ipinakita sa amin. Kahit alam kong malayo-layo pa kami sa aming uuwian, ay hindi ko magawang mag-relax. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya ng mga bagay na may kinalaman sa kanya. Muli akong napatingin kay Kuya. Tila ba nagkasundo kami na kung sakaling may gawing hindi maganda yung estranghero na itutulak namin siya palabas ng kalesa. Pagtutulungan. Pero ang inaasahan naming maras niyang galaw ay hindi naman nangyari. Sa halip, nagmakaawa ang lalaki na baka may madaanan pa kaming simbahan nun. Mas lalong naging kakaiba ang tingin ko sa lalaki at hindi na mapigilang itanong kung saan ba talaga siya galing at kung ano ang nangyari sa kanya. Pumalahaw ng iyak ang lalaki, Sir Seth. At hinding-hindi ko makakalimutan ang mga katagang binitawan niya na nagpatakas ng dugo sa buong mukha ko nun. Matagal na akong nagpalaboy-laboy. Ilang siglo na akong naghihintay ng katahimikan. Sawa na akong maging isang kaluluwang ligaw. At basta na lamang itong naglaho na parang bula. Halos lumuwa ang mga mata namin ni na Kuya nang masaksihan ang buong pangyayari nun. Literal na naglaho siya at sa kanyang kinauupuan
ay ang kompleto pa niyang mga kalansay at bungunon. Na bagamat wala na sa pagkakaayos ay nakasalansan pa rin sa isang basahan. Nagsigawan kami sa takot. Maging si Mang Berto ay nataranta at hingal na pinatakbo ng matulin ng kalesa. Tingin ko nga ay lumilipad na kami sa sobrang bilis nun. Hindi ko maiwasang manginig habang iniisip na baka sa pag-alog ng mga kalansay ay magsiliparan ito papunta sa akin. Lumingon sa amin si Mang Berto sabay sabing ikinalulungkot daw niyang ipaalam sa amin na kailangan naming dumaan sa simbahan. Nangangatog sa takot na sumang-ayon kami nang sa gayon ay maiwan namin ang kalansay ng mahiwagang taong basta na lang nakisakay sa amin at nanglaho na lamang din na parang bula. Matapos niyang maikumpisal ang kanyang mga nagawang kasalanan. Mabuti na lang, nakarating kami kaagad sa simbahan. Maliwanag pa sa loob kaya naman napahinga kami ng maluwag nun. Nagturuan kami ni Kuya Tom kung sino ang magdadala ng kalansay na sa bandang huli, isinuhestyon ni Mang Berto na siya na lamang ang gagawa. Nakilala namin si Father Joseph Albert, ang kura paroko ng simbahan namin. Ikinuwento namin sa kanya ang mga nangyari kaya iiling-iling siyang nagbigay ng kanyang reaksyon. Anya, ang nakasagupa namin ay isang siyam-siyam. Isang klase ng kaluluwa na kay tagal nang namalagi sa ating mundo at hindi pa nakakahanap ng daan tungo sa kapayapaan. Sila ang pumapangalawa sa mga kondenado na walang ibang ginawa kundi manakot at magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Napailing ako ng basbasan ni Father ang kalansay at ilagay sa espesyal na lalagyan. Sa likurang bahagi ng simbahan kung saan naroroon ang mga libingan ay doon siya ibinaon nang sa gayon ay makamit na niya ang tunay na kapayapaan. Hindi ko lang maiwasang magtaka kung bakit lagi na lamang kaming nakakaranas ng ganito sa tuwing napapagawi kami sa probinsya. Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa ligtas naming pag-uwi. Salamat din kay Father at sa pabaon niyang holy water. Good day, Sir Seth. Ang quarantine ang nagdala sa akin sa mga horror narration channel tulad ng channel mo. Simula elementarya ay nahilig na ako sa pagbabasa, panonood at pakikinig ng mga kwentong horror at katatakutan. Kaya't napagdesisyonan kong ipahagi naman ang aking karanasan. Hindi to sigurong sobrang nakakatakot tulad ng storya ng iba pero hindi ko makakalimutan ang mga karanasang ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. Isa akong radiographer o radiologic technologist. Sa mga hindi nakakaalam, ang propesyong ito ay tumutulong sa pagdiagnose at treatment ng sakit sa pamamagitan ng pag-provide ng imahe or image gamit ng radiation. Katulad ng X-ray, CAT scan, ultrasound, MRI at iba pa. Ang kwento ay naganap nung ako'y isang estudyante pa lamang o intern pa lang. Una, nung ako'y junior intern sa isang pribadong ospital dito sa aming rehiyon. Sa ospital na yon, isa lang ang radiographer na naka-duty dahil bihira din naman ang pasyente tuwing gabi. 8 hours ang shift ko, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Natapos ko naman ang duty ko. Bali naglalakad na ako pa uwi nun. Walking distance lamang yung ospital sa boarding house ko. Nung malapit na ako sa gate ng boarding house, biglang may humarang sa akin na 3 asong umaangil at naglalaway.
Para bang mga asong nababaliw nun. Napahinto ako sa paglalakad. Kinabahan ako kasi baka kagatin ako. Hanggang sa mula sa aking likuran ay may isa pang asong biglang lumitaw. Tinahulan ng 3 asong nakaharang sa daraanan ko. Yung 3 aso na humarang sa akin ay unti-unting umatras sa may madilim na parte na nagbigay daan sa akin para makalapit sa gate ng boarding house. Hindi ko alam pero sa pagkakataong ito, nawala ang takot na nararamdaman ko. Mga 5 dipa ang layo ko sa 3 aso at 2 naman doon sa asong sumulpot sa likuran ko. Sa pagkakataong ito ay nasa likod na ako ng isang aso at binubuksan ng gate ng bahay abang ang aso ay patuloy pa rin sa pagtahol doon sa 3 aso na yon. Maidagdag ko lang na yung aso na ito na tila ba humaharang dito sa 3, mas maliit kumpara doon sa 3 yon. Nang maisara ko na ang gate at mailak ito, nilingon ako ng aso at tumitig sa akin bago umalis. Hindi ko alam pero pakiramdam ko nung gabing yon, iniligtas ako ng asong yun doon sa 3 na hindi ko alam kung aso ba talaga. Dahil simula nung nakikinig ako sa mga horror narration, napaisip ako kung asong baliw nga lang ba talaga ang mga yon o aswang, di ba? Lalo na at dayo rin ako sa lugar na yon. Pangalawang karanasan ko naman ay naganap sa harap ng ospital. Night duty na naman po ako noong mga panahon na yon. 7:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga ang duty ko. Naghabol kasi ako ng duty hours noon. Mga bandang 10:00 o 11:00 ng gabi ay nagpaalam ako sa radiographer on duty na bibili lang ng makakain. Pumayag naman si sir. Nagpabili na rin siya ng pagkain niya. Sa ganong oras ay sarado na ang entrance ng ospital at ang pwede na lamang labasan at pasukan ay ang emergency room. Bali doon po ako lumabas at eksaktong tawid lang mismo ng ER ay yung burger machine kung saan ako bibili ng makakain. Habang pinapanood ko yung nilulutong burger, may narinig akong tricycle na huminto sa tapat ng ospital. Napalingon po ako at pinanood ang mga taong lumabas galing sa loob ng tricycle at binuhat ang isang matanda papasok sa ER. Ang isa naman ay bumaba galing sa likod ng driver. Habang nakatitig ay napailing na lamang ako at naibulong ko ang mga salitang, "Wala na yan." Nagulat din ako sa sinabi ko. Gawa ng parang may bumulong din lang sa akin nun at naisatinig ko lang. Habang nakatingin pa rin sa may tricycle, napansin kong may lumabas dito na isang malaking lalaki at sobrang itim niya. Nagtaka ko kung paano siya nagkasya gawa ng maliit lang yung sidecar ng tricycle. Naagaw naman ng tindera ang atensyon ko nang tanungin niya ako kung take-out ba o kakainin ko doon. Ipina-take out ko naman sa tindera ang binili ko. Pagpasok ko ng ER ay iyak na ng mga taong nagdala sa pasyente ang naririnig ko nun. Dead on arrival na ito. Pangatlong karanasan. Panggabi na naman po ang duty ko. Ganong oras. Sa ospital ay bihira akong makatulog. Ewan ko ba pero ayaw ko po kasing talagang natutulog sa loob ng ospital. Sa tuwing lumalalim ang gabi, ang lagi kong ginagawa, lalo na kung wala po kaming pasyente, ay nagsusulat o hindi naman ay nagdududel ako. Tulad nga ng sinabi ko ay bihira ang pasyente sa ospital na yon tuwing gabi. Nung gabing yun ay sobrang bored ko at wala talagang pasyente at ang kasama kong radiographer on duty ay tulog na rin. Habang nakaupo ako, nakasubsob sa mesang nasa harapan ko, hindi ko namalayang unti-unti na akong hinila ng antok. Kaya naman nakatulog na ako noon. Nang walang ano-ano, bigla akong nalimpungatan dahil sa may naramdaman akong humawak sa balikat ko. Yung parang tap lang. Akala ko ay yung radiographer na kasama ko pero
Nang lingunin ko ay walang tao sa paligid ko noon. 1 o 2 minuto pagkatapos kong lumingon at hanapin kung sino ang gumising sa akin ay bigla kong naramdaman ang malakas na pag-uga ng lupa, kasabay ng paggalaw ng gusali noon. Nang biglang nagwika ang kasama kong radiographer na lumilindol. 3 metro ang layo niya sa akin. Nakahiga siya at mababakas sa mukha niya ang naalimpungatan lamang siya dahil sa pagyanig nun. Nagkagulo na rin ang medtech sa may kabilang pinto malapit sa hallway dahil sa pagyanig. Habang ako ay kinikilabutan sa nangyari. Hindi lang dahil sa lindol kundi dahil merong gumising sa akin bago naganap ang pagyanig na yon. Kung hindi ako nagising noon ay maaaring natumba ako dahil yung inuupuan ko ay high chair na walang sandalan. Napapaisip tuloy ako. Ilang beses na akong nailigtas sa kapahamakan sa hindi maipaliwanag na pamamaraan. Tinulungan kaya ako ng tinatawag nating gabay? O meron bang Anghel de la Guardia kung nagbabantay sa akin?